Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest from Mesagri Channel, a fatal or Ozo Matarder. So ngayong hapon na to, taga natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nagsagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, umapaw, na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa'yo ng ating expert for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin Angel Spirit. Let's get information po. Okay. So, there's a Two of Swords. Now, there's something decision that you need to make. So, kailangan mo mag-decision dito. Now, kailangan pag-isipang mabuti. Now, hindi pwedeng may pagalinlangan. Now, there's something the Six of Pentacles. Now, there's something giving, receiving something by the universe. Now, magiging balanse na ang eksena. Some of you mayroong ibibigay or there's something support. Now, or something, a charity, or bibigay sa'yo, or may magbibigay sa'yo ng tulong. Ay, pasabog ka dyan. Additional messages. And this is something that chart ka with an action and movement. Na magkakaroon na ng changes and development. No, ang situations mo. No, and this is something guys with a moon card with a truth reveal. Na ilalantad dito na matutupad mo rin na naman yung mga bagay pangarap mo. No? Kumbaga may revelasyong malalantad o malalaman mo na magdadala sa'yo ng Two of Pentacles with a balance. No? Magiging balance at magkakaroon ka ng something kumbaga a fair na situation, na patas na sitwasyon. At the same time, there's something guys with a Two of Wands. Now, there's a choices. Na kumbaga, ikaw yung pipili, no? Kung ano man yung gusto mong gawin, or anong gusto mong pagdesisyonan. So, kumbaga na sa yung final decision. No? What is a Two of Swords? So, there's an Eight of Pentacles. Mag-focus ka, no? Sa gagawin mo, or ano ba talaga yung priorities mo. So, yung kailangan tutukan mo. Additional messages. And of course, there's something that Ten of Pentacles, magkakaroon ka ng pangmatagalang eksena. Long-term success, long-term investment, financial security. Dahil magtutuloy-tuloy na raw ang tulong ng ating universe sa'yo. Na pagkakalooban ka ng walang humpay at walang pigil. Na walang tigil na kasaganahan. Ay, pasabog. What is the Chariot card? Represent the Ace of Cups. Na may parating na pag-ibig. Some of you, if you are being single, may taong darating na magpapatibok sa pikang puso mo. No, if you are getting married na, no, maaaring ikakasal ka na. No, parating na talaga na ang kasal, maaaring kumbaga may proposal na nangyari. No, may engagement na. And there's a Queen of Swords. No, clear the boundaries. Lilinisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakid. No, yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. No, lalo-lalo na there's a lot of evil eye. Maraming inggitera sa paligid mo. Na magiging secure ka na ngayon sa sarili mo. No, hindi ka na basta-basta nagkukwento. No, hindi ka na nakikisawsaw sa mga marites. And this is something the Seven of Wands. That you are being protected, protection at mapangalaga mo yung sarili mo dito for balance situation. No, para maging balance din at magkaroon ka ng peace of mind. And there's a Four of Swords. No, kailangan mo ipahinga yung katawan lupa mo. No, kaya naman mag-decision dito na maging balance or for the meantime, kailangan mo munang kumalma. No? Huwag ka masyadong maging aggressive. Nandun tayo sa pagiging productive, but definitely kailangan mo magpahinga pa din. What is additional messages? Reference with a judgment for a wake up call. No, nandito tayo sa parang ginigising ka sa totohanan na huwag ka magpapalinlang or huwag ka magpapadistract sa mga tao sa paligid mo. Kailangan mo magdesisyon. No, kailangan mo nang magdesisyon na mag-focus. Then of course, kung ano ba talaga yung plano and of course intention mo, tutukan mo yan. What is the Six of Pentacles and the Ten of Pentacles? Reference with the Ten of Wands. So, maraming mga obligasyon at responsibilidad na maaaring matapos na. Maaaring makakapagbayad ka na ng utang. Na maaaring matapos ka na sa hinuhulugan. No, sa mga loans mo,
No, sa mga priorities mo, matatapos na yan. What is additional messages? Represent with a full card. Ay, may bagong eksena. Some of you guys may new love talaga. There's a new beginning. At the same time, magkakaroon dito ng bagong anak. Some of you magkakaanak ka na. No? Sinusubukan naman na pala tayo tiwala mo. And that's a star card. Represent a recovery, healing. No, kumaga, unti-unti ka na makaka-recover. No, sa lahat ng mga pinagdaanan mo. No? Kinasadlakan mong problema. No? Kinasadlakan mong sitwasyon. Makakabangon ka na. May pag-asa. There's some additional messages with the Two of Pentacles and the Seven of Wands, sorry. There's a Page of Wands. Ay, there's a good news. May magandang balita na darating na magdadala sa'yo ng balance. Na basta proteksyonan mo ang sarili mo and even this information. No, kasi napapalibutan ka ng mga inggitera, baka hadlangan to. Diba? And there's a Queen of Wands. Confident. Lakas mo loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung pag-alinlangan at takot mo. No? You have the power to choose. Ikaw yung gagawa ng ikabubuti at ikasasama mo. So, kailangan, pag-isip mo mabuti, yung bawat desisyon. No? Hindi pwede may takot at pangamba ka dyan. What is additional messages? When in a spirit, pagdating naman tayo sa outcome. And there's a Four of Wands. There's a lot of celebration coming in. Now, there's a lot of events, family gatherings, happiness, no homecoming. Now, there's an Ace of Swords. There's a breakthrough. At magtatagumpay ka na talaga lahat ng mga bagay na ito magdadala ng victory and success. No, kailangan mo lang maging balanse. No? Huwag mo nang pangunahan, ha? Kapag may hinihintay ka pera, huwag mo ipangutang. No, there's a Four of Cups. No, just reevaluate or analyze. May mga bagay na kailangan pag-isipan bago ka mag-take na decision or action, kailangan pag-iisipan mabuti. Additional messages. And there's a Tower moment for a major changes. May mga pagbabago magaganap dito sa buhay mo na magdadala sa something recovery and healing. What is additional messages? Represent with that Six of Swords with the transition. No? Protection at pangalaga mo yung sarili mo. Ikaw yung makakalagay ikaw yung magdadala sa sitwasyon mo na kalalagyan mo. Kaya kailangan proteksyonan mo at mag-ingat ka. Huwag ka magpapadala ng tensyon. No, kailangan mo matuto kang kumalma at makalaya at makawala dyan sa sitwasyon na yan. No, and this is something the King of Cups. There's a devoted supportive person. May taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito. No? So, let's see what is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. Okay, pagdating tayo sa finances and career, represent what? There's a Page of Cups, no? Intuition. Makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa nararamdaman mo dahil hindi ka ililigaw nito. No, there's something a vision and gut feeling. So, makinig ka. No, mayroon ka mga hinala, may mga conclusion ka, maaaring tumutugma. There's another pentacle with security, magkaroon ka ng seguridad pagdating sa pera. Pangalagaan at proteksyonan mo ito. There's a Wheel of Fortune. There's a turning back. No, suswertihin ka na this time. Ito na iikot yung kapalaran at maaaring pumabor na sa sitwasyon mo. Na magiging maganda na daloy ng pera sa'yo. No? There's something, guys, with a pattern or play game. So, ibig sabihin dito, laruin mo ng maayos at wasto. No? Kung alam mong may mga bagay na dehado, wag mo isusugal yung laban. And there's a Justice card, no karma. No? There's something, a good karma or consequences about action and decision. So, kailangan pag-iisipang mabuti bago ka gagawa ng isang decision. Alam mo dapat yung magiging outcome or cause and effect. Ganon. And of course, there's something, guys, with the Ace of Pentacles. Wow! There's something, a big opportunities and big money coming in. May malaking perang papasok na magdadala sa'yo ng pasabog at bulabog. And there's the word card, babaguhin ito ang mundo mo. Or either, no, mayroon ditong about sa trabaho na maaaring, kumbaga, international, na mapupunta ka na sa ibang bansa, na maaaring magtrabaho ka doon. Or there's something, a business venture na may malaking ambag dito sa eksena na to na maaaring magdala sa'yo ng malaking pera. Na pagdating sa love life, anong chika? There's an 8 of Cups for moving forward. Makaka-move on ka na rin. Na makakawala ka na rin dyan from this toxic person or toxic partner. And there's a temperate, solid foundation na magkaroon ka ng boundary sa sarili mo. No? Alagaan, protection na mo yung sarili mo dito. And there's a High Priestess. Maraming hidden agenda. No? Maraming mga taong, kumbaga, naiinggit sa inyong pagsasama. No, there's a Six of Cups, there's a past person coming back. Or either isa sa nakakagulo dito dahil may taong hindi nakaka-move on. It's an ex, no? May ex na talagang gumugulo pa sa inyong relasyon. And there's a Page of Swords.
No, kaya kailangan tuklasin mo, alamin mo lahat. No, kailangan mabusisi ka. No, there's the King of Pentacles. Kailangan protection at pangalagaan mo yung mga bagay na meron ka. No? Para sa madaling salita, akin lang ang asawa ko. Ganun ang atake dapat. So, let's see what is additional messages for kalusugan. Pagdating sa kalusugan mo, guys, so there's something that 6 of Wands for victory is yours. Magiging maganda na ang kalusugan mo dito, magiging maayos ang pakiramdam mo. Now, there's a 9 of Wands. And of course, kailangan mo na pahinga dito. Nagtsatsaga ka dyan sa ginagawa mo, but definitely alagaan mo yung sarili mo, ha? Nakakaramdam ka na pangangalay ng kamay, nananakit ang ulo mo. And there's a Hermit card, spiritual awakening. Na may mga bagay na mamumulat ka na. Na may mga bagay na magigising ka na sa eksena. Na parang, kumbaga, bubuksan ang isip mo dito. Additional messages. And there's a Knight of Swords, success driven. Na maaaring may mga bagay na magtatagumpay ka, magiging maganda na ang kalagayan at kalusugan mo. No? There's a 5 of Wands na meron dito kakapretensya na gumagawa ng hindi maganda sa iyo. There's a black magic talaga. No? Dito pala sa Hermit card, nakita ko na may black magic, pero gusto kong tignan dito with the other side, but definitely talagang pinapakita na may gumagawa sa iyo ng hindi maganda. Para lagyan ka ng sakit o nararamdaman dahil yung ex hindi makamove on. Gusto nito, mapasa kanya siguro yung partner mo. No? And this is something, the 7 of Cups. No, guguluhin ka at ginugulo niya kayo. Hindi lang yung utak, yung isip, pati yung katawan lupa mo. Ginagawa niya kayo ng karamdaman. Parehas kayo. Kaya parehas kayo ng nararamdaman. So, let's see what is additional messages tayo with the magical fire messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. So, guys, kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. So, guys, ang pick a card, yes or no, at papaliwanag ko lang. Pwede ka magtanong. No? Then of course, isa lang magiging sagot sa tanong mo. No, 1, 2, or 3. Pipili ka lang ng isa. Then of course, ang isa na yun ay maaaring mag-comment ka kung ano yung number na napili mo. Para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na ito. So let's see, guys. What is additional messages with messages with the English Spirit? So let's watch this. With the magical fire messages represent what? And there's a let go. May mga bagay na kailangan mo na let go. Pakawalan at bitawan. Ano? Kailangan mo i-surrender to. At the same time, there's a perfect timing. So this is the moment. No? Lahat ng mga bagay nito ay ayon sa kalooban ng Diyos para maka-move on ka na. Diba? Baka ito na yung panahon ng pagkakataon para pakawalan mo na. Ay. Okay, let's see. And there's a marriage. Some of you guys know, kung magkakasal kayo, maaaring ikakasal na kayo. Diba? Magkakaroon dito ng higher level commitment. Let's see what is the yin and yang oracle card. Represent with an alchemy with a assessor guide. Some of you ginagabayan kayo ng ating angel spirit. Kaya may maraming synchronicities na maraming mga signs na talagang ibinibigay sa'yo. No? Talagang bumubungad sa'yo pagkagising mo, nakakita ka ng angel's number, angel signs, no? It's either paro-paro, no? Rainbow, or either mga alam mong unexpected mo nakikita, no, hindi mo akalain na makikita mo yung ganung bagay. Or either nananaginip ka na kung ano-ano. And there's an alchemy regarded, no? Sinasabi dito, guys, sa protection at pangalaga mo yung sarili mo. And there's a thoughts. No? Alisin mo yung mga negativity sa utak mo. Isa to sa nagbibigay ng parang ginugulo yung utak yung dalawa ng person mo. No? Parang feeling ko gayuma And there's a Pluto with the transformation. May mga bagay na unti-unti nang babaguhin. No? Aalisin at aayusin. Ay. What is additional messages for synchronicities? And there's a wildness, magiging mas mabagsik ka sa dating ikaw. Ay! Pasabog ka dyan. And there's a star, represent a wish fulfillment. So ngayon, mas magiging productive ka na para abutin yung mga pangarap mo. No? Palaban ka na. What is additional messages with a romance angel for a mystic love oracle deck? Represent with a hurting, no? Agonizing. So, ibig sabihin dito, talagang sinaktan ka. No? Hindi lang physical, mental, and emotional. And this is something in between the lines. Look what hidden. So, ngayon malalaman mo na yung mga bagay na nakatago. At ngayon, bubungkalin mo talaga to. And this is something anxieties. No? Some of you nagkakaroon ka na talaga ng anxieties and worries. No? So, let's see what is an angel's number. Represent what? Angel's number, represent what? Represent with a 999 for a lesson learned. So, pakakatandaan
No, matuto ka na sa leksyon ng buhay sa nakaraan. Take stock of your accomplishment and how you are right at them. This is a reminder to maintain optimism and drive towards your goal. Maintain your momentum and know that the powers of heaven have your back and you made it and rewards goes to you. At magtatagumpay ka. Basta matuto ka lang na sa mga pinagdaanan mo. No, alam man yung mga bagay na naranasan mo, manatili kang positibo. Huwag kang padadala ng mga tension or negative ng mga tao sa paligid mo para maging negatibo ang atake mo. So, kailangan matuto kang dumistansya. Na matuto kang magpakalayo-layo sa mga taong nega. What is the money move oracle deck? Represent with a surprise. There's a lot of surprises coming in. Maraming bagay na bubulabog sa eksena mo. And be ready for a change. Unexpected turn can bring a positive change. So let's see, what is the additional messages with the shadow work represent what? The shadow work represent what? Let's see here. Represent with the shadow alchemy. Na empowerment and revert. Na turn shadow into gold by shifting your awareness. So see, ibig sabihin dito, mag-ingat ka. Na para pinapaalala lang mag-ingat ka dito. Na baguhin mo na yung mga bagay na kinakatakutan mo. Not like a shadow, na parang sinasabi na ang shadow sa Tagalog is parang anino. No, anino nagre-represent with the fear, takot. No, sinasabi dito na alisin mo yung takot mo. Dapat hindi ka mismo, kahit nino man, na matatakot at hindi ka nila kayang, kumbaga, magulo. No? Dapat alam mo sa sarili mo na kakaiba ka at sinasabi dito na parang, hindi ka nila basta-basta mapapabagsak ng ganun-ganun lang. Because you are also a gold. You are also an indestructible. Diba? Kahit anong gawin nila, palaban at magiging palaban ka. Mas magiging mabagsik ka sa inaakala nila. And there's a part of the light, represent what? What is the part of the light? Represent, guys, with positive thinking, manatiling positibo sa eksena na to. My life is a field with a small moment of light. I choose to focus on the things that bring me joy and happiness. With each positive thoughts, my mind is gentle, calm, and invite more peace and light into my life, allowing that it's guide me towards stability. Na alam mo, kumbaga yung positibo na yan, dadaling ka sa mas positibong kalalabasan. So, kailangan alisin mo yung takot at pangamba at mga negative na tumatakbo sa utak at isip mo. Diba? Kailangan palaban ka dito. Wala kang alinlangan na gagawin to. No? Alam mo yung magiging consequences na gagawin mo with the positivity is ganon. There's a what lies beneath with the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Mga bagay na nakatago sa hinaharap mo, there's an expecting new beginning. So, mag-expect ka na may bagong simula sa hinaharap mo. Ay! Napapasabog ka dito dahil babaguhin ito ang mundong ginagalawan mo. Dahil ngayon natuto ka na, mas naging palaban ka na at mas lalo ka nang lumalaban sa eksena. What is the clarifying for love situation? Let's see. And of course, there's something, guys, with deeper waters. So, sinasabi dito, step out of your comfort zone, explore new paths. So, see, kailangan mo kumawala sa mga bagay na kinakatakutan mo. Sa mga bagay na nagbibigay lungkot at takot sa eksena mo. So, ngayon, kumbaga, natuto ka ng tuklasin lahat ng bagay na magiging maganda ang sitwasyon at magiging maganda ang eksena mo. Now, there's a clarifying for a life situation represent what? Daming atake ng message, diba? Gusto niyo yon? So let's see, what is the initial messages? Then of course, guys, there's something, a secret emerge. Now there's a secret emerge to represent in the rhythm. Now in the rhythm of cycle, the hidden is unveiled. Await the reveal with an open heart and mind. So see, lahat ng bagay nito matutuklasan mo. Lahat ng mga bagay na nakatago, lalabas at malalantad nito. Kailangan mo lang handa ang puso't isip mo na tanggapin ang kailangan mong malaman. And this is something, guys, with an ocean of possibilities. So see, navigate through bundles of ocean of possibilities where horizon whisper of untold opportunities and plentiful paths. So see, kumbaga ngayon mas magiging overwhelming na yung kumbaga tatahaking mo landasin dahil tinatanggap mo ng buong buo. No, mas nag-e-enjoy ka sa lahat na nangyayari ngayon dahil, diba, there's a ride of the storm. Talagang nilalaban at mo, talagang sumasabay ka sa agos. Whatever happens, go to the flow. So let's see, what is the initial messages with a yes or no pick a card. So let's watch this. Okay, with a pick a card, yes or no, ito na yon. Diba?
With a pick a card, yes or no, let's start muna tayo with the number 1. Sino yung mga nakapili na number 1 na to na yun, guys? And there's a no. Obstacle too large, seek another way. No, ibig sabihin nito, maraming, kumbaga napakalaking problema nito. Maghanap ka ng susolusyon or kumbaga ibang paraan para matapos tong eksena na to. No? Kumbaga maghanap ka ng bagay na alam mo makakatulong sa'yo para makawala ka dyan sa situation na yan. No, huwag kang susuko. And there's a yes, and there's a no again. Don't risk at all, this is a losing proposition. Ibig sabihin dito, wag mong ilaban lahat. No, pwede kang lumaban pero wag mo isusugal lahat. Dahil wala pa sa hulog at wala pa sa tamang sitwasyon na para magstay ka dyan sa position na yan. So, kailangan mo munang i-explore yung options mo. No, so let's see what is the additional messages with the number 3. Number 3 represent with a no. No, no, no. Stormy relationship, trouble, strike, uproar. Ibig sabihin nito, huwag ka sumabay sa agos ng eksena na to. Para sinasabi na, kumbaga mayroong kayong there's an argument or something na parang complications na hindi mo kailangan makipaglaban na, or parang argument or something like makipagsagutan, na makipagbangayan. No, mas hanapin mo yung bagay na alam mong makakatulong for you, na para maging mahinahon at maging kalmado yung sitwasyon. So guys, this is the weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Gemini. So Gemini, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapalsiksik liglig na gumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.